Tinawag na blackmail ng Transportation Department ang planong tigil pasada ng grupong Manibela. Hamon pa nito, maglabas ng ebidensya sa mga aligasyon ng grupo laban sa ahensya. Ang tugon ng Manibela sa pagtutok ni Joseph Morong. Malaya silang magsagawa ng anumang uri ng protesta. Yan ang tugon ng Department of Transportation sa banta ng grupong Manibelang hindi ba biyahe sa July 24 hanggang July 26 kasabay ng SONA ni Pangulong Marcos. Pero hindi raw nito magiging hostage ang DOTR at mabablackmail ang bansa pati mga commuter sa tuwing hindi nito nakukuha ang gusto nila. Hamon pa ng DOTR ilabas ng Manibela ang ebidensya sa mga aligasyon nila kaugnay sa nawala umunong ruta at anomalya sa ayuda. Ang Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB itinanggi na napapaboran ang mga lokal na pamahalaan at malalaking pribadong korporasyon sa pagbibigay ng mga bagong ruta at naiitsapwera ang mga kooperatiba ng mga driver ng tradisyonal na jeep. Yung selection process open to all. Merong qualifications. We have been transparent in the selection process. But if there are still claims against the selection process that we do with our new or developmental routes, we will investigate and sanction those who may be responsible. Sa aligasyon naman ng ilang driver na nakubra raw ang ayuda kahit wala ng unit ang isang driver, iniimbestigahan nila ito pero malabo raw na makuha bilang pera ang 6,500 pesos na ayuda dahil fuel subsidy ito. Yung amount na nandun, hindi mo siya pwedeng ma-withdraw for any other purpose but to pay for the fuel. Yung card na yan, isuswipe yan doon sa mga accredited na gasoline stations. Tugon ni Manibela President Mar Valbuena, matagal na nilang inilapit sa LTFRB ang problema sa mga ruta at kung ebidensya at ebidensya daw ay meron siya. Ayon pa kay Valbuena, ang grupo nila ay may 200,000 miyembro mula sa 8 rehiyon sa bansa. Bago tayo, pagpasok na korporasyon, in-applyan niya ngayon yung ruta na meron ng existing. Pinasukan pa ng bagong korporasyon na malalaking minibus. Bawas yon sa kita nila. Makikipag-ugnayan ng LTFRB sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan katulad ng Metro Manila Development Authority o MMDA para makapagbigay ng mga masasakyan para sa mga commuters sa mga araw na may tigil pasada. Sa kabila ng banta ng Manibela, hindi naman daw sasali sa tigil pasada ang ibang transport group tulad ng Piston na bahagi ng Magnificent 7 at Mighty 1 na binubuo ng 7 ibang mga grupo. Bakit kailangan mag-aklas? Phase out? Walang phase out ng jeepneys. Sinabi ni Secretary Jamie Bautista, sinabi ni Chairman Jojo, walang phase out. Ang kailangan lang sa mga traditional jeepneys na ay pumasa doon sa Motor Vehicle Inspection Service para makita na ito'y roadworthy pa. Ayon naman sa presidente ng AltoDAP, titiyakin nilang babiyahe ang kanilang mga miyembro para may masakyan ng mga commuter sa panahon ng tigil pasada. Meron akong Lagro Cubao, Commonwealth yan, bibiyahe lahat yan, pabibiyahin ko yan. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Good news mga kapuso! Maaari niyong mapanood ang 24 oras at iba pa naming mga newscast sa aming YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. Sa mga kapuso abroad, maaari niyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.